Norma Mangabal. Hi, Miss Norma. Ako po si Rachel. Hi, glad to meet you. Ask ko lang, alam mo po ba ang history kung saan nanggaling ang pangalan ng bansa nating Pilipinas? Hindi masyadong particular sa akin kung saan nanggaling ang Pilipinas, but then mga konti lang yung alam ko, pero hindi ko masasagot exactly yan eh. Sige. Ano po mga tanong nyo? So hindi niyo po alam kung saan talaga nanggaling? Hindi ko alam, pero yun Saan na. po nanggaling sa tingin yung pangalang Pilipino? Ano pong ibig sabihin nun para sa inyo? Sa Pilipino ay galing sa salitang malay ba? Kasi ang mga malay, sila yung mga unang mga tao dito sa Pilipinas na nag-originatan natin. Ganon. So, sa mali po nanggaling. Maraming salamat po. Order po. Ask ko lang po, alam po ba ang history kung saan nanggaling yung pangalang Pilipinas? Sige, kasi matagal na yun. Tapos 20 years ago, hindi ko na matandaan. Okay po. Sige po. Salamat po. Gusto kasi, matagal na ako. Nung grade 1 ako, alam ko yan. Sinabi sa pero ngayon, gusto ko, hindi ko alam. Pero ang alam ko, susersa lang ating bayani. Pero hindi ko alam kung saan nanggaling yung Pilipinas. Pilipinas pangalan. Sige po. Thank you po. Bye-bye po. Ano kaya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi kahit nag-aaral ka, itong tagal na to makalimutan mo na eh. Okay po. So, wala kayong idea kung saan nanggaling? Sige po. Thank you po. Maraming salamat po. Welcome. Thank you so much. Sige. Pilipino. Siyempre ako Pilipino ako. Yun lang pagkakaintindi ko. That's it. Salamat po. Sa tingin niyo po, saan nanggaling ang salitang Pilipino? Para sa akin, dahil malalim na yan eh. I think sa mga magandang sagot dyan. Si Rachel, what's your name? Arlene. Hi, Ate Arlene. Ask ko lang po, alam niyo po ba ang history kung saan nanggaling ang pangalan nating bansang Pilipinas? As far as I remember, I think nakuha natin yan sa when ang Spaniards ay nagpunta sa ating sa Pilipinas at they converted the Pilipinas from King Philip from Spain. So, yun ang alam ko. Okay po. Alam nyo, hindi ko alam kung nakakatawa o nakakalungkot isipin na marami sa ating mga kababayan ay hindi lubos na nakakaunawa kung saan talaga nagsimula o saan hinango ang salitang Pilipinas at kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang Pilipino. Ang salitang Pilipinas ay hinango mula sa pangalan ng hari ng Espanya na si King Philip II. Ang ibig sabihin naman ng salitang Pilipino ay pagmamay-ari at alipin ni King Philip II. Yes, tama ang sinabi ko, ang ibig sabihin ng salitang Pilipino ay pagmamay-ari at alipin ni King Philip II. Kailan lang ay mayroong Ginoo na kinausap ako, ang sabi niya sa akin, "Pare, kala mo naman kung sino ka matalino, hindi mo ba alam na ang salitang isla o islas ay Espanyol? Hindi mo ba alam yon?" Ako ay hindi Pilipino dahil ako ay hindi isang alipin. Ako ay isang Islaenyo.
Ang nanay ko, nag-aral yan ng journalism. Ang tatay ko naman, as soon as pagka-graduate niya ng high school, sumali na siya sa isang left-wing political party. Ang ate ko, nag-aral din yan ng communication arts, major in fine arts. Ako naman, nag-aral ako ng mass communication arts, major in broadcasting and films. Noong panahong dekada 70, ang tatay at nanay ko laging sukihan ng kulungan. Hindi dahil sa mga kriminal sila, kundi lagi silang hinuhuli at dinedetain ng militar. Dahil noong dekada 70 ay mayroon tayong batas militar sa Pilipinas na kontrolado naman ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos. Ang tatay at nanay ko nakibakay ang mga yan. Noong panahong dekada 70, namundok sila kasama ang iba pang kasapi sa partido. Ang panganay kong kapatid na babae, ipinanganak yan sa bundok. Mga 1 taon at mahigit din siyang nasa bundok. Tapos ang dinedede ng panganay kong kapatid, munggo. Pinapadede ng nanay ko sa kapatid kong babae ay munggo at hindi ang gatas na ating nakagisnan o nakasanayan sa panahon na to. Noong nagpasya ang tatay at nanay ko na tumiwalag sa kapisanan at sa partido para magbagong buhay, bumaba sila ng bundok, pumunta sila sa Maynila at syempre nagtrabaho sila. Ang nanay ko nagtrabaho yan sa Rex. Rex ay ang pinakamalaking academic book publishing company sa Pilipinas. Naging editor-in-chief siya doon, pero kinalaunan ay nag-resign siya dahil hindi niya masikmura ang ginagawang pag-manipulate ng mga Amerikano kung anong klaseng curriculum ang ituturo sa mga kabataan sa atin sa Pilipinas. Ang tatay ko naman nagtrabaho yan sa Manila Bulletin. Ang tatay ko minsan uuwi yan sa bahay, merong isang bitbit na malaking maleta. So ano laman ng maleta na yon? Ang laman ng pera. Minsan 200,000 pesos, 250,000 pesos, malit na yung 150,000 pesos. So para saan yung pera na yon o saan nanggaling yung pera na yon? Ang pera na yon ay galing sa isang malaking politiko na syempre hindi ko dapat pangalanan. Basta galing ang pera sa isang malaking politiko at ginagamit yung pera na yon para bumili ng mga hakot. Yes, ang tawag doon ay hakot. Hakot, ibig sabihin ay naghahakot sila ng mga tao para sumali sa isang malaking rally. Pag merong isang malaking rally na inoorganisa ang isang malaking politiko para gamitin ito para sa isang propaganda na siya ang makikinabang, yun nga, naglalaan siya ng pondo para humakot ng mga tao para mag-join o sumali dun sa rally para palabasin na marami siyang taga-suporta. So, halimbawa, ang tatay ko may bitbit na 250,000 pesos. So, ibibigay niya yung pera na yon sa katiwala niya, minsan sa uncle ko o sa tito ko, na kapatid ng nanay ko. Ang problema, pag nahawakan na ng uncle ko yung pera, malaking porsyento nito ay binubulsa niya. Pinambababae niya, pinang-iinom, tapos bulsa dito, bulsa dyan. So, maliit na porsyento na lang nung pera, nung original na pera na laman ng maleta, ang napupunta para dun sa mga hakot. Alam nyo, nung panahon na si dating Pangulong Joseph Estrada ay na-impeached, noong panahon na si dating Pangulong Joseph Estrada ay pilit na pinapatalsik sa kapangyarihan ng kanyang mga kalaban sa politika, alam nyo ba na marami sa mga taga-suporta noon ni dating Pangulong Joseph Estrada ay mga hakot lamang? Yes, tama ang sinabi ko, marami sa mga tao na inyong nakita sa EDSA, sa lansangan, na nagbibigay suporta kay dating Pangulong Joseph Estrada ay mga hakot lamang. Ibig sabihin, sila ay binayaran lamang para magpakita ng suporta sa dating Pangulo. So ano ang aking mensahe dito? Simple lang naman, gusto ko lang kayo na maging aware na ang mga mahirap sa ating lipunan ay hindi lamang basta mahirap, kundi sila rin ay biktima ng mga buitre na pilit na ine-exploit ang mga mahihirap sa ating bansa, sa ating lipunan. Mahirap na nga sila, biktima pa. Mahirap na, exploited pa. Exploited o ine-exploit ng mga buitre sa lipunan na
ng bibiktima para sa kanilang sariling kapakanan. Yun lang naman ang mensahe na aking gustong iparating. Kaya nga lagi kong sinasabi na ang mabisang panlaban sa kahirapan ay sapat na edukasyon. Dahil kung tayo ay may sapat na edukasyon at kaalaman sa kung papaano tumatakbo ang ating economic at political systems, tayo ay makakaiwas sa exploitation, sa repression at sa opresyon. So kung tayo ay may sapat na kaalaman kung paano tayo lalaban sa mga buwitre ng bibiktima sa atin, ito ay malaking tulong para tayong lahat ay makaahon sa kahirapan. Yan ang madalas kong sinasabi, ang kaipokrituhan ng karamihan ng mga Pilipino na naninirahan dito sa bansang Amerika at sa mga ilang Pilipino na nasa bansang Pilipinas. Iniisip nila na kapag ikaw ay nasa Amerika, kailangan ang iyong pananalita ay kaparehas na kung papaano magsalita ang mga puting Amerikano na yan. Pero, sino nga ba ang ating dapat sisihin? Wala namang ibang dapat sisihin kundi ang colonial mentality na dinala sa atin ng mga dayuhang mananakop. Dahil nang tayo ay sinakop ng mga Amerikano, nagdala sila ng colonial mentality sa ating mga Pilipino. Nais ng mga dayuhang mananakop na tayo ay tumingala sa kanila. Nais ng mga dayuhang mananakop na pilit nating gayahin na kung papaanong pamumuhay mayroon sila. Ito ay parte ng imperialism, colonialism at capitalism. Mga kababayan, ang ating inang bayan ay sadyang napakayaman sa mga likas na yaman. Mga likas na yaman na dapat nating ipagmalaki sa buong mundo. Mga likas na yaman na dapat na tayong mga Pilipino ang nakikinabang. Subalit, ang nakakalungkot isipin na ang ating mga likas na yaman ay patuloy na ginagahasa ng mga mapagsamantalang dayuhan. Mga kababayan, sa huling isang dekadang nakalipas, ang pagbaha sa ating bayan dulot ng ulan ay naging mula sa malala sa napakalala. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagpatuloy na paggahasa sa ating inang kalikasan. Ang mga halaman at puno sa kagubatan at kabundukan ang pinakamabisang panlaban para maiwasan ang pagbaha sa kapatagan.
A senator gets 200 million pesos per year for his pork barrel funds. A congressman gets 70 million pesos per year for his pork barrel funds. A senator gets a total of 2.1 billion pesos until he finishes term in 6 years. Now, a congressman gets 210 million pesos of total pork barrel funds until he finishes term in 3 years. Alright, so let's say I am a senator in the Philippines, one of the senators in the Philippines. So, I have 200 million total pork barrel funds per year. So the question is, how am I going to steal 200 million pesos? I cannot just simply put 200 million pesos in my pockets, right? I need to show some sort of receipts, some sort of documents to show to the Commission on Audit. Alright, so for me to be able to steal 200 million pesos, here are the example of ways of how I'm going to do it. Okay? Hey Julian, can you give me Minnie? Thank you, Julian. Alright, this is my good old friend Minnie. How are you, Minnie? I'm doing good, Mr. Senator. How are you today? I'm doing fine, Minnie. Thank you for asking. Alright, Minnie, I need you to do something for me, okay? I want you to go to Recto, Manila, okay? And then talk to Pedro. Alright, you know Pedro, right? One of our good old friends in Recto, Manila, right? Yes, Senator. I know Pedro very well. Okay, so talk to Pedro. Tell him that I need a receipt. A fake receipt, of course. He knows. Alright? He knows. Tell him to make a fake receipt for the total amount of 50 million pesos. Okay? A receipt for the total amount of 50 million pesos for this particular project. Let's say, fertilizers. Okay? Fertilizers. 50 million pesos for fertilizers. Pedro knows what to do. He's a veteran. He knows what I want. Okay? Okay, Mr. Senator. Thank you, Minnie. Thank you so much. Hey, Minnie. How are you? I'm doing fine, Mr. Senator. Alright, I have another project for you. Well, actually, I have another project for us. Okay? I want you to make, or to create, or to build an NGO. Let's say a charitable institution for kids. Let's say Hugs and Kisses for Kids. You heard me right. That's the name. Hugs and Kisses for the Kids. What do you think of that? It sounds very good, Mr. Senator. Very lovely name. Of course, indeed. Okay, Minnie. I want you to write a letter that you are going to address to me. Okay? Let's say a request letter. Okay? Something like that. And I will take care of the rest. Do you understand? Yes, Senator. I understand. Okay. You are smart. I know that you know what I'm talking about. Okay? Write a letter and address it to me, and I will take care of the rest. Okay? So what I'm going to do is I am going to send 50 million pesos to your NGO. Okay? I am going to send 50 million pesos
from my pork barrel funds and give it to your charitable institution. Okay? Sounds good? Sounds very good, Mr. Senator. All right. High five. Woo! Okay, now, let's say I am a congressman. Okay? Hey, Mr. Luigi, how are you this afternoon? I'm doing fine. I'm doing great, Mr. Congressman. What can I do for you? Well, as you know, I am a congressman that represent your district. Okay? Now, you, as a government official, as a barangay captain in the district that I represent, we should work together. And you know that, right? Of course, Mr. Congressman, I fully understand that. Very good, Luigi. Mr. Luigi, I want to build a basketball court in your barangay. How cool is that, huh? Oh, that is very great. That is very good, Mr. Congressman. I'm pretty sure that the people in my barangay will be grateful to you. Good to know, Luigi. Good to know. Now, I want you to sign some documents, okay? Documents to prove that I sent funds to the basketball project, to the basketball court project in your barangay, okay? Of course, Mr. Congressman, I fully understand what you are talking about. Good to know, Mr. Luigi. Good to know. Now, I want you to know, Luigi, that I already talked to Mr. Chung Lai Pukrak Tukran Chang Chang. You know him, right? Of course, Mr. Congressman. I know him very well. He's the greediest, fat, greasiest Chinese contractor in Manila. I'm glad that you know him. I'm glad that you know him. Now, Mr. Luigi, the total cost of the basketball court that I am going to build in your barangay is 5 million pesos. Okay? But I want you to sign some receipts and some documents. Okay? The receipts show that the total amount of the project is 30 million pesos. Okay? And of course, I am very generous, so 2 million pesos will go into your pockets. Okay? Wow, Mr. Congressman, you are really a very good leader, a very great and very generous congressman. Thank you very much, Congressman. Of course, I am very generous. But don't forget, don't you ever forget to put a big billboard, okay, inside the vicinity of the basketball court, showing that I, Mark Nowerman, is the one who built the basketball court. Okay? I understand, Mr. Congressman. I understand. I'm glad that you fully understand, Luigi. Just imagine, mga kababayan, hindi pa ipinapanganak ang anak ng inyong anak, pero may utang na siyang dapat bayaran. Just imagine, mga kababayan. Just imagine. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ang aking dating kamag-aral na si Mercedes. Mercedes, maraming salamat sa iyo sa pag-organisa ng isang feeding program sa Barangay Tonsuya, Malabon City. Nakatitiyak ako na marami tayong mga batang napasaya. Again, maraming salamat sa iyo, Mercedes.
Nakakalungkot isipin na marami sa mga batang ito ay hindi pa nakatikim ng fried chicken at spaghetti sa kanilang talambuhay. Kaya nga ako ay nagpapasalamat dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagbigay ngiti sa kanilang mga labi. Ako ay may naging kaibigan na kumuha ng political science at abogasya sa kolehiyo. Siya ay nakapag-asawa ng isang politiko at kasalukuyang mayor sa isang bayan sa Northern Luzon. Minsan, kinausap ko siya. Sabi ko, pwede bang humingi ng pabor na kausapin mo ang iyong asawa, sabihin mo sa kanya na siya ay mag-conduct ng isang feeding program sa kanyang nasasakupan at ako ang magpopondo. Kinausap niya, pero ang tugon daw ng kanyang asawa ay, hindi natin kailangan gumawa ng palabas o mag-conduct ng feeding program dahil katatapos lang ng eleksyon. Mayroon din akong dating naging kamag-aral na ang ilang miyembro ng kanyang pamilya ay nagsisilbi sa gobyerno ng isang lungsod sa Maynila. So kinausap ko siya, sabi ko, pwede bang pakisuyuan mo ang iyong kuya, sabihin mo sa kanya na mag-conduct ng isang feeding program sa kanya nasasakupan at ako ang magpopondo. Pero ang tugon nila, baka daw maging masama ang kanilang imahe sa pag-conduct ng feeding program dahil nalalapit na raw ang barangay elections. So hindi daw maganda na mag-conduct ng feeding program sa panahon na ito. Dahil nga daw nalalapit na ang barangay elections at baka daw sabihin ng mga tao na sila ay namumulitika lamang. Tanungin ko nga kayo, kailangan ba tayo ay tutulong lang sa ating mga kapwa sa mga mahihirap tuwing bago mag-eleksyon at hindi pagkatapos ng eleksyon? Kailangan ba tayo ay nagpapabango sa mga mahihirap para bilhin ang kanilang mga boto? Nakakalungkot isipin kung gaano kabulok ang sistema sa ating lipunan. Nakakalungkot isipin na ang mga mapangsamantala ay ang mga tao na dapat na tumutulong sa mga mahihirap. Yan ay walang iba kundi ang mga taong buitre sa politika. Isinilang ka sa batis ng kalagitnaan, pinaghele ka sa awit ng bundok at parang luyan mo'y malapit na lupang pugad ng kahirapan. Lumaki ka sa pag-inom ng tagtanim at tagtanim, inaruga ka ng inang magsasaka. Kinanong ka ng amang dugo ang pinula sa dibdib ng lupa. Sa dibdib ng lupa. Di ka malilimutan pagkat ika'y anak ng bayan. Buhay mo'y aming awitan, itatangi hanggang kamatayan. Katanong mo ang kapwa mong paslit na kasama, na sa paglaki matutulad sa kanilang amang mapapahon sa utang sa Panginoong mayayaman. Pilit mong inunawa ang abang kalagayan,
paglaon, ikaw na rin ang sumigaw. Saan nga bang kasuklulan? Saan nga bang kasuklulan? O yan, di ka malilimutan, pagkat ika'y alam ng bayan. Buhay mo'y aming awitan, itatagi hanggang kamatayan. Itatagi hanggang kamatayan. Itatagi hanggang kamatayan. Dang taong hinubog mo mga lipunan sa mundo, ang kabihas nanay na initatag sa dugo at pawis mo. Mga palasyo ng hari, ikaw ang nagtayo. Ikaw rin ang humukay ng mga palamuting ginto. Pasan-pasan mo ang hirap sa daan-daang taon. Walang dangal, walang bukas, alipin ng mga Panginoon. Pasan-pasan mo ang hirap sa daan-daang taon. Walang dangal, walang bukas, alipin ng mga